Gatang Zombieverse, nagsisimula ang pelikula sa isang grupo ng mga celebrity ang nasa Seoul para mag-record ng reality TV show. Ang layunin ng programa ay bumuo ng mga bagong mag-asawa pagkatapos ng isang mabilis na pagsubok sa compatibility. Gayunpaman, ang isa sa mga kalahok ay hindi maganda ang hitsura, mapatla ang kanyang mukha, at halos hindi niya makausap ang lalaking nakaupo sa harap niya habang nagre-record. Hinawakan ng babae ang kanyang manliligaw, at naniniwala ang lahat na sinusubukan niyang halikan siya. Gayunpaman, sa katotohanan, kinagat siya ng dalaga at pinunit ang isang tipak sa kanyang leeg. Nang mapagtanto niya ang pag-atake, ang buong crew ng pelikula ay naging desperado at tumakas kasama ang iba pang mga kalahok sa reality show. Sa pag-alis sa recording studio, natuklasan ng grupo na ang lugar ay napapalibutan ng mga zombie, at ang kanilang misyon ay makatakas ng ligtas. Habang pababa sila ng hagdan, nakita nila ang 12-dosenang mga tao na nawasak ang kanilang mga katawan at nagiging undead. Sina Ray ay isang stand-up comedian na kamakailan ay inoperahan sa tuhod. Si Saden din, isang Korean rapper, ay nananatili upang tulungan siyang makatakas, matapos ang isang nakakatakot na pagtakas at makita ang ilan sa kanilang mga kasamahan na kinakain ng buhay. Ang ilan sa mga nakaligtas ay nakatakas at sumakay sa isang minivan na pagmamay-ari ng mga producer ng palabas. Habang naglalakbay sa mga kalye ng Seoul, natuklasan ng mga celebrity na walang ligtas na lugar, dahil kumalat ang mga zombie sa buong lungsod. Sa paglalakbay, ipinaalam sa kanila ng driver na kailangan nilang huminto upang mapuno, dahil halos walang laman ang tangke ng sasakyan. Pagdating niya sa gasolinahan, tila tahimik ang lahat, at walang bakas ng banta sa malapit. Kaya, nagpa siya ang driver na bumaba ng kotse upang mag-fill up at kunin ang susi upang hindi tumakbo ang mga pasahero nang wala siya. Matapos piliin ang uri ng panggatong na gusto niya, ipapasok na ng lalaki ang kanyang credit card nang lumitaw ang isang zombie attendant at inatake siya. Kaagad, inilock ng mga nakaligtas ang mga pintuan ng minivan, at lumitaw ang mga bagong halimaw. Ang mga nilalang ay nagsimulang maglakad sa paligid ng sasakyan, naghahanap ng mga bagong biktima, at pagkatapos ay napagtanto ng grupo na ang mga zombie ay hindi masyadong nakakakita. Hanggat nananatili silang tahimik at tahimik, hindi sila aatakehin ng mga zombie. Ang problema ay wala pa ring gasolina ang sasakyan. At ang masaklap pa, nasa bulsa ng driver ang susi ng kotse. Kaya, lumabas si Hong Cho upang gumawa ng mga random na ingay at makagambala sa mga zombie habang sinusubukan ni Dindin na mag-refuel. Matapos itapon ang ilang mga lata ng gasolina, bumalik ang nagtatanghal ng TV sa kotse at muntik ng kainin ngunit nakapasok sa sasakyan sa tamang oras. Ngayon ang susunod na layunin ay kunin ang susi. Para magawa ito, kailangang bumaba ng van si Natsuki, na isang mga awit sa isang Japanese K-pop band, at si Young, isang artista at dating boksingero. Sinusubukan nilang gambalain ang mga zombie upang makuha ng kanilang mga kasamahan ang susi, ngunit hinabol sila ng isang nilalang na mas mabilis kaysa sa lahat ng iba pa. Mabilis, ang magkailangang magtago sa isang booth ng telepono, at tumakbo si Hong Cho upang maakit ang atensyon ng mga zombie habang sina Dindin at Ray ay pumunta para kunin ang susi. Matapos matakot, nagawa ng rapper ang kanyang misyon, at pareho silang bumalik sa kotse. Noon lang, lahat ng iba pang celebrity ay tumakbo pabalik sa sasakyan, at nagulat si Ray ng isang zombie na sumusubok na lamunin siya. Sa tulong ni Suki, nailigtas ng komedyante ang kanyang sarili, at pinaandar ni Dindin ang sasakyan, na nagligtas sa buhay ng lahat ng kanyang mga kasama. Pagkalipas ng ilang minuto, nagulat ang grupo ng isang halimaw na sumalakay sa kalsada at nauwi sa isang aksidente. Matapos matamaan ang kanyang ulo sa windshield, bumagsak ang sound director, at ang iba pang mga nakaligtas ay tumakbo sa supermarket. Inakbayan ni Siyang sina Ray para masiguradong hindi siya kakainin. Pagdating nila sa bagong lokasyon, naniniwala silang ligtas sila, at ginabayan ng isa pang survivor ang mga kilalang tao sa isang taguan. Pagkatapos suriin ni Dr. Kwachu, ang grupo ay binigyan ng pahintulot na sumali sa iba. Mula nang magsimula ang pag-atake, hindi mabilang na mga tao ang nagtago sa opisinang iyon at hindi nagkaroon ng lakas ng loob na subukang umalis. Sa kabutihang palad, sila ay nakulong sa isang kapaligiran na puno ng mga pamilihan at naghati-hati sa mga pares upang makakuha ng pagkain. Ang unang aalis ay dalawang mag-aaral sa physical education na nakalusot sa mga corridors habang pinapanood ng mga security camera.
Matapos magtipon ng malaking halaga ng mga supply sa isang carton na kahon, sinubukan ng mga kabataan na dalhin ito pabalik sa opisina, ngunit nahuhulog ang lahat ng mga bagay sa sahig. Sa sandaling iyon, ang ilang mga zombie ay naaakit sa ingay, at ang mga binata ay nauupos na nilalamon. Matapos masaksihan ang nakakatakot na eksenang ito, nagpasya si Mr. Jung at ang ilan sa mga empleyado ng supermarket na makipagsapalaran na umalis sa lugar at inaatake din sila. Ang susunod na pares na aalis ay si Dex, isang dating sundalo, at si Hong Cho. Bago lumabas ng silid, itinatali nila ang ilang mga tagapagtanggol sa kanilang mga braso upang maiwasan ang impeksyon kung sila ay makagat. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang kunin ang ilang mga bag upang dalhin ang kanilang pagkain, at sila ay lumakad ng mababa, sinusubukan na hindi makita. Gayunpaman, nakita ang presensya ni Hong Chul, at kailangan niyang magtago. Samantala, nakuha ni Dex ang ilang bote ng tubig at dinala ang mga pakete sa kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay bumalik siya upang tulungan si Hong Cho, na kumuha ng ilang bag mula sa istante. Sa panahon ng pagtakas, muling at tinulungan ng sundalo ang kanyang kapareha na makahanap ng ruta ng pagtakas. Nang makabalik ang dalawa ng ligtas, tinalakay ng grupo ang isang bagong diskarte, at si Jonathan ang susunod na lumabas. Ang binata at ang kanyang kapatid na babae ay mga sikat na YouTuber sa Korea, at pinili ni Ray na maging kanilang duo. Dahil nasugatan ang kanyang tuhod, kailangan niyang protektahan ng isang hawla na gawa sa mga shopping trolley, na itinulak ni Jonathan. Ang problema ay mayroong ilang mga hadlang na pumipigil sa trolley na dumaan sa mga koridor, at si Jonathan ay napapaligiran ng mga zombie. Sa sandaling iyon, inabandona niya ang kanyang doble at tumakas sa tindahan. Itinumba ang lahat ng mga halimaw sa kanyang landas hanggang sa bumalik siya sa opisina. Samantala, si Ray ay nakulong sa labas kasama ang mga halimaw na gumagala upang lamunin siya. Desididong iligtas siya. Hinabol siya ni Si Young at Din habang kumukuha si Kwatsu ng pagkain hanggat kaya niya sa mga istante. Sa sandaling iyon, ang manlalaro ng baseball, si Hee Kwon, ay tumatakbo sa tindahan na may isang lata sa kanyang mga kamay upang akitin ang mga zombie at sa huli ay napapalibutan sila. Pagkatapos labanan ang ilang mga kaaway sa kanyang sarili, ang lalaki ay hindi na iligtas ang kanyang sarili at naging isa pang biktima ng undead. Matapos mawala ng isa pang kasama, napagtanto ng grupo na hindi na sila maaaring manatili sa lugar na iyon at planong tumakas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay gumamit sila ng alternatibong labasan upang makatakas, ngunit sa lalong madaling panahon na tuklasan na ang lugar ay pinamumugaran din ng mga halimaw at kailangan nilang gamitin ang mga cart upang bumuo ng isang kalasag. Pagkatapos ng isang nakakatakot na labanan laban sa mga zombie, ang koponan ay namamahala upang maabot ang exit at dumating sa parking lot. Ngayon ay kailangan nilang maghanap ng sasakyan upang makatakas bago sila maabyutan ng mga kaaway na gumigala sa lugar. Kaya, kinukuha ng grupo ang lahat ng mga susi na mahahanap nila at lumabas upang subukan ang mga ito sa mga sasakyan. Sa ganoong paraan, malalaman nila kung aling mga sasakyan ang maaaring gamitin upang makatakas. Habang sinusubukang malampasan ang mga zombie, si Hong Cho ay umakyat sa isang sasakyan. Ngunit ang ingay ay umaakit sa mga zombie, at siya ay napapalibutan. Sa puntong ito, sina Din at Si Young ang pagkakataong subukan ang mga susi. Nagawa ng binata na buksan ang isa sa mga sasakyan ngunit natuklasan yon. May zombie sa loob, at kailangan niyang tumakas maya-maya. Nakahanap si Dex ng bagong sasakyan na magagamit ng kanyang mga kaibigan para makatakas, ngunit mukhang sira ang baterya. Nang makita si Hong Chul na napapaligiran ng undead, nagpasya si Jonathan na tulungan siya at kumilos bilang isang pang-aakit upang itapon ang mga nilalang. Kaya, lahat ay nakabalik sa shelter ng ligtas, maliban kay Si Young, na sinusubukan pa ring hanapin ang sasakyan na mabubuksan ng kanyang susi. Gayunpaman, ang babae ay na-corner at umakyat sa ibabaw ng isang truck upang iligtas ang sarili. Agad na pumasok si Dex sa larangan ng digmaan upang iligtas siya at hinikayat ang mga halimaw para makatakas siya. Pagkatapos ay bumalik din siya sa tent, at lahat ay nagsasama-sama para sa isang pulong ng diskarte. Sa panahon ng talakayan, napagpasyahan nilang susubukan ni Din ang mga nawawalang susi sa iba pang mga sasakyan, habang ang iba pang miyembro ng grupo ay umaakyat sa mga kotse sa pinakamalayo upang maakit ang atensyon. Kapag nagkakaproblema ang lahat at malapit ng kagatin, lumilitaw si Mr. Jung.
Siya ay nasa kanyang puffed rice truck at ginagamit ang pagkain para gumawa ng ilang bomba. Pagkatapos ay nag-ambala ang mga nilalang, at nakatakas ang mga kabataan. Kaya lang, nagtago ulit ang matanda, nang makita ang lalaking nasa panganib, si Tsuki ay nagmamadaling pumunta sa kanyang truck at sinubukang dalhin siya sa tent. Gayunpaman, inihayag ni Jung na huli na ang lahat, dahil nakagat na siya, matapos ipagsapalaran ang kanyang buhay ng ilang beses. Sa wakas ay nakahanap si Dindin ng isang sasakyan na gumagana at pumunta upang ipaalam sa natitirang bahagi ng koponan. Ang problema ay ang kalsada ay naharang ng ibang mga sasakyan, at walang libreng ruta upang makatakas. Kaya, nagkaroon ng ideya sina Hong Cho at na Ray na gumamit ng forklift para ilipat ang mga sasakyan at linisin ang daan para makadaan ang truck. Gayunpaman, gumagalaw sa unang sasakyan, ang mga zombie ay namamahala upang maabutan sila, at itinulak ng nagtatanghal ang babae sa ibabaw ng mga halimaw upang iligtas ang kanyang sarili. Nang makitang nasa panganib sina Ray, isinapanganib ni Kwatchu at Tsuki ang kanilang buhay para iligtas siya, at nauwi sa pagkagat ng braso ang doktor. Parehong siya at sina Ray ay nahawahan at may pananagutan na magbago anumang oras, dahil nahawa na sila. Nagpasya silang kumuha ng isa pang panganib upang protektahan ang kanilang grupo at bumalik sa forklift, sa kondisyon na sila ay dadalhin kasama ang natitirang bahagi ng koponan. Sa sorpresa ng lahat, ang mga zombie ay hindi umaatake kina Kwatchu at na Ray, at ang pares ay malayang nakakagalaw sa gitna ng mga halimaw habang inililipat nila ang mga sasakyan. Tumakbo sina Dindin at Tsuki sa truck bago pumunta sa sasakyan. Itinali ni Dex ang mga braso ng kanyang mga kaibigang nahawahan at bamuka ang kanilang mga bibig upang ang iba pa sa grupo ay hindi malagay sa panganib kung sila ay mag-transform. Pagkatapos ay tumakbo silang lahat sa likod ng truck, at ginamit ni Dindin ang reverse ang camera ng sasakyan upang makita ang daanan na humahantong sa kanila palabas ng parking lot. Kinaumagahan, nasa kalsada pa rin ang 8 nakaligtas, at plano ni Dindin na magmaneho ng malayo sa Seoul hanggat maaari. Ang radyo ay nag-uulat na ang mga nayon malapit sa lungsod ay nahawahan na, at libu-libong tao ang naalis sa huling 2 araw. Sina Kwatchu at na Ray ay nakagat ilang oras na ang nakalipas at nagpapakita na ng kaunting pisikal na pagbabago. Napansin ng kanilang mga kaibigan na ang ilang mga ugat ay nagsimulang lumabas sa kanilang mga mukha, ngunit ang mag-asawa ay nananatiling may malay. Pagkatapos ng ilang oras sa kalsada, ang grupo ay nagugutom at kailangang ibahagi ang ilang mga supply na kanilang nakolekta mula sa supermarket. Pagdating nila sa isang tiyak na punto sa kalsada, naaksidente sila at pumunta para tingnan kung ayos lang ang mga driver. Gayunpaman, ang babae na nasa convertible ay nagbago na, at sa kabutihang palad, siya ay nakulong ng sistema ng seguridad. Sa paghahanap sa likod ng truck, ang mga nakaligtas ay nakahanap ng ilang mga kahon ng mga supply at pinamahalaan nilang lagyan ng gasolina ang kanilang truck. Sa sandaling iyon, 2 bagong zombie ang lumitaw, at ang grupo ay naghiwalay. Sumakay sina na Ray at Dr. Kwatchu sa truck upang linisin ang kalsada para makadaan ang kanilang mga kaibigan. Pagkatapos ay nagmamaneho ang grupo ng ilang oras pa hanggang sa makarating sila sa isang maliit na bayan. Doon nakilala nila ang iba pang nakaligtas at malugod na tinatanggap ng alkalde. Mukhang hindi alam ng lalaki ang tungkol sa pag-atake ng zombie na naganap sa Seoul nitong mga nakaraang araw at nagpasyang bigyan ng kanlungan ang mga tagalabas. Pagkatapos ipakilala ang mga bisita sa nayon, dinala sila ni Lee sa isang restaurant at pinapayagan silang kumain ng kahit anong gusto nila sa gabing iyon. Matapos kumain at uminom ng ilang litro ng sake, inaanyayahan ang mga nakaligtas na magpalipas ng gabi sa bulwagan ng bayan upang maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay kinaumagahan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng gabi, ang ilang mga lokal ay sumalakay sa lugar at iginapos ang mga braso at binti ng mga tagalabas. Dahil nasa impluwensya sila ng alak, wala ni isa sa kanila ang nagigising sa panahon ng raid at hindi man lang napansin kung kailan kinuha sina Hong Cho at Patricia. Taliwas sa sinabi ng alkalde, nahawa rin ang bayan, at isa ang kanyang ina sa mga biktima na naging zombie. Simula noon, naakit ni Lee ang mga estranghero na dumadaan sa nayon at ginamit ang kanilang mga katawan para pakainin siya. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Dindin at napagtanto niyang nakatali ang kanyang mga braso at paa. Sa takot, ginaisang niya ang iba pang grupo at napansin niyang nawala na ang 2 niyang kaibigan. Matapos kumawala, sumigaw sila ng tulong kina na Ray at Kwatchu, na natutulog sa kabilang silid.
Dahil nahawa na sila, napagdesisyonan ng dalawa na matulog sa liblib na lugar para matiyak na walang masasaktan kung mag-transform sila sa gabi. Nang marinig ang mga hiyawan, bumangon ang mag-asawa at napagtanto na lalo silang nagmumukhang mga zombie, ang kanilang mga mukha ay mukhang mapatla, at ang mga ugat ay nakausli sa kanilang balat, napakatigas nila kaya nahihirapan silang gumalaw, magkagayunman. Sinisikap nilang palayain ang kanilang mga kasama at humanap ng isang tabing kahoy na magagamit sa pagsira ng pinto. Samantala, sinubukan nina Hongchul at Patricia na makatakas ng hindi nasaktan mula sa pugad ng lumang zombie. Nakatali sila sa kisame, ngunit hindi sila maabot ng matandang babae dahil nakatali rin ito. Mahala upang makalaya, at si Patricia ay nakatakas sa isang maliit na bintana sa likod ng halimaw. Pagkatapos ay gumamit si Hongchul ng isang basket upang takpan ang ulo ng nilalang at nakatakas din. Matapos tumakas sa bulwagan ng bayan, ang grupo ay naglalakad sa lungsod patungo sa kanilang mga sasakyan. Ngunit sa daan, kailangan nilang magtago upang maiwasang mahuli muli. Dumating ang koponan sa isang pabrika at nagpasyang samilong doon hanggang madaling araw. Bago natin ipagpatuloy, please subscribe and like at comment for part 2.